Yan, good morning guys. Mega mega love shoutout po sa lahat at welcome back sa aking YouTube channel. So ayan guys, mega mega love shoutout ulit sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. So bago ako magsimula, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, sa mga sumusubaybay sa aking mga videos. Maraming salamat. At sa mga sumusubaybay rin po sa aking mga live stream, maraming salamat po. At lalo na sa mga super chatter ko at super sticker sender ko po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At bago po ako magsimula, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, kung maaari lamang po ay mag-subscribe na po kayo at pindutin lang ang subscribe button at ang notification bell upang maging updated po kayo sa lahat ng i-upload kong videos. Yan po, maraming salamat po ulit. So ngayong araw na ito guys ay nandito na naman ako sa sakahan guys, sa sinasaka kong palay. So ayan guys. So ngayong araw na ito ay ang gagawin ko ay mag-i-spray ng pangdamo. So ayan guys, yung sprayer ko. So ayan, mag-i-spray ako ngayon ng grass seeds. So ito ay herbicide guys. So ginagamit ito pampatay ng damo. So ayan guys, mag-i-spray ako ngayon. At yung ano pala nito guys, yung gagawin kong ito ay hindi lang para mamatay yung damo. So may ano rin ako dito, may na-experience din po ako na epekto nito sa palay guys. So gagamitin, mag-i-spray ako ito guys. Lalahatin ko na, i-sprayan ko na lahat. Pati na yung palay. Kasi ang epekto nito sa palay guys ay yung palay natin ay magiging yung maghihiwa-hiwalay. May ano siya, may buko kung tawagin yan guys. Yung ganito niya. Wait. Ito guys. Yung puno niya guys, may mga buko-buko yan, buko. Yan dito banda. So pag na-sprayan ito ng ano guys, ng pandamo, ang mangyayari guys ay maghihiwalay-hiwalay siya lahat. So parang ano na siya, maluwang na siya sa gitna. So luluwang yung gitna, so mabibigyan ng pagkakataon yung mga shooter niya na pumataas. So ayan guys. Then isa pang ano niya, at kagandahang epekto nito is yung mga insects o yung mga peste ay hindi sila makakapamahay doon sa puno ng ating palay kasi nga magkakahiwalay tapos na ma-reach na ng init ng araw, sinag ng araw, kaya hindi sila mamamahay doon sa puno ng ating palay. So yan guys, yun ang experience ko na effective rin na experience ko para sa pagpapalayan guys. So sana ay may natutunan kayo. So ngayon guys ay tunghayan nyo ang aking gagawing pag-i-spray ng pandamo sa palayan. So yan guys. So ayan guys, maglalagay na ako ng tubig at saka herbicide sa sa sprayer. So ang laman ng sprayer na ito guys ay 16 liters. So isang knapsack sprayer ay 16 liters po. Ayan, maglalagay na ako guys. So ang isang ganito guys, isang part ay good for 1 hectare na guys. So 1 hectare naman ito, ano na lang, pagkakasyahin ko na. Ito naman guys, pag nag-i-spray tayo ng pandamo ay kailangan mainit yung sinag ng araw guys. So ibig sabihin
Mas maganda mag-spray ng pandamo kung mainit ang araw. So ayan guys, isang paalala lang pala guys, pag nag-spray tayo at gumagamit tayo ng mga medisina o mga chemicals, kailangan po nating basahin kung ano ang nakalagay sa mga label nito po. Itong mga ganito, precautions, mga kung paano siya gamitin, kung ilang ml yung gagamitin sa bawat spray load. Yan. Yan, kailangan pala guys, basahin muna yung nakasulat sa ating label bago gumamit ng mga chemicals. Ayan guys. Ayan, tapos ko na nalagyan yung isang knapsack sprayer. Mag-i-spray na ako guys. So, 16 liters to guys, kaya medyo mabigat. Now, let's go. Ayun, natanggal. Natira na. Wait, ayusin ko muna. Tatalian ko muna guys. Nasira. Baka naman po may mga magagandang loob dyan na may maluwag-luwag dyan, nakaka LL. Mga gusto may mag-sponsor sponsor ng sprayer. Nasira guys. Ayusin ko muna. Hindi ko nakita kanina. Hindi naman po sa nagpaparinig po. Baka naman. Weh. Then guys, let's go. Guys, magkakarga ulit ako guys. So itong sinasaka ko is 1 1/4, 1/25. So ano to? Labing dalawang tangke o 12 spray load.
So, 12 spray load times 16 liters. So, yun na yun. Ganon karaming tubig yung ano yun ko, bubuhatin ko sa pag-spray lang ng pandamo. So, pangalawang ano pa lang to guys. Pangalawang tangke pa lang. So kaya nabanggit ko kanina guys, itong gamit kong ito is knapsack sprayer. 16 liter knapsack sprayer guys. Tangunan ulit. Then guys, meron pala akong nakalimutan isang mahalagang paalala. So pag nag-spray ka ng pandamo o itong pamatay damo ng mga chemicals, ay kapag nag-spray ka ay kailangan wag mong bagalan ang pag lalakad. Bagalan mo lang konti pag yung marami ng damo. Pero pag doon sa mga wala na masyadong damo, medyo bilisan mo na ng konti at saka wag mong ipopondo yung nozzle doon sa dahon ng palay. Kasi pag masusobrahan po yan guys, mababali po yan doon sa kanyang ugat banda sa may buko kung tawagin. O sa nodes, doon sa nodes niya guys, magbabali po yan guys. So wag mo nating masyadong lakasan yung timpla ng ating gamot pandamo para di rin masira yung ating palay. Ayan guys, nakakapagod guys. Nasa pangatlong pa lang ako guys, nasa pangatlong tangke pa lang. May siyam na tangke pa. So ayan, tiis lang guys, ganito ang buhay namin, mahihirap. Mahirap pero okay lang, kayang-kaya naman. Normal na lang sa atin yung mapagod. Yan guys, magkakarga ulit ako, pangatlong karga. So yung palay na tinanim namin is nasa vegetative phase, tillering stage na siya guys. So nasa pagsusuhi na siya. So yung niya ngayon, yung shoots niya, di marami na. Ito yung stage na nagpaparami siya guys. Vegetative phase. Kasi yung palay natin ay may tatlong phase yan guys. Vegetative phase, yung isa reproductive phase, at saka ripening phase. Meron ding guys, nalimutan ko kung ilang stage yon. Hindi pa ako nakakapag-study ulit. So yung palay natin may stage yan. Kung ano na siya, anong stage na. So ngayon ay nasa siya, tillering stage. Pagsusuhi na siya guys. Paparami siya ng anak, kung baga suhi, ganun. So sa stage na to guys, hindi natin kailangang punduhan masyado ng tubig. Yung katamtaman lang yung tubig niya para mabigyang daan yung bigyang daan din yung paglago ng suhi niya. Kasi pag mapupunduhan yan ng guys, ng tubig, malalanta lang. Kaya wag nating masyadong yung tubig. Damihan yung tubig. Paalala lang din po ulit, ako po hindi eksperto po. Ang lahat ng ito ay base lamang sa experience ko po. At nakikita ko sa bawat araw na pagtatrabaho ko dito sa palayan.
At saka yung iba din po yung mga natututunan ko sa mga ah, trainings and seminars ko na nasalihan sa agriculture, sa DA, sa MAO office, at saka sa sa ETI o Agricultural Training Institute. Marami na akong training na nasalihan, guys. Di na rin mabilang sa di na rin mabilang sa kamay. Kaya nagpapasalamat ako sa DA, Department of Agriculture, at saka Department of Agricultural Training Institute. At syempre yung sa 4-H Club of the Philippines. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan guys, panghuling karga ko na to guys. 7 o'clock na lang ang hali ng umaga. Tapos mo to guys na magkakauwi na rin. Tulog na rin. Yan guys, tapos ko na tapos na ako nakapag-spray ng pandamo. So, medyo matagal-tagal rin natapos na. Lampas 11 o'clock na ng umaga. So yan, early tanghali na. Yun, ganun. Yan guys, tapos na ako nakapag-spray. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa aking YouTube channel at sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking mumunting channel po. Ayan, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.